Sumentro sa mga usaping may kinalaman sa kalakalan at depensa ang mga sesyon at pulong na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. At nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, muling nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa-lider sa ASEAN na madaliin ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Samantala, naka-one-on-one meeting din ng Pangulo ang Prime Minister ng Lao PDR, ang Prime Minister ng Thailand at ang Prime Minister ng Vietnam. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kanina. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bukas bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa defense cooperation, economic and trade cooperation at education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Vicky, sa pagtatapos sa mga sesyon ngayong araw ay nilagdaan ng mga ASEAN leaders ang tinaguriang Kuala Lumpur Declaration na siya magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang sa taong 2047. Pagpapahayag ito ng commitment sa pagpapatuloy ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pagsulong ng mga bansa sa ASEAN region. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.